Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ating alalahanin, panahon tayo'y ialipin, ang ngalan niya'y ating sambitin, paano di tayo lingapin, kaya muling mag pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala natin Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at pagkipagkipsa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, makapanalig, sa umpisa ng ating pagdiriwang ng Banal Eucharistia, sa katahimikan ng mga puso't isipan, ialay natin ating mga personal na kahilingan, lalo tigit ang mga kapanalig natin na nag-aalay sa misang ito. Mga kapatid, amin din makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging iyong katuwang ang sambayanan mo sa pagganap sa kaligtasan. Ipagkaloob mong lagi naming ikagalak ang muling pagkabuhay ng giliw mong anak na namamagitan kasama ni Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Natagpuan niya roon si Aquila, isang Hudyong taga-Ponto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia, kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Claudio
ang lahat ng Hudyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo at doon na nakitira sapagkat sila'y manggagawa ng tolda tulad niya. At siya'y tumulong sa kanila. Tuwing araw ng pamamahinga, nakikipagpaliwanagan siya sa sinagoga at sinikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat, maging Hudyo o Griego. Nang dumating sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia, iniukol na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at pagpapatotoo sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. Nang siya'y salungatin nila at laitin, pinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, "Kasalanan na ninyo kung kayo'y mapahamak. Hindi ko nasagutin iyon. Mula ngayoy, tutungo ako sa mga hentil." Kaya't umalis siya roon at tumira sa bahay ng isang nagngangalang Tisio Justo, isang taong may takot sa Diyos. Karatig ng sinagoga ang kanyang bahay. Si Crispo na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayan ay sumampalataya sa Panginoon. Sumampalataya rin naman at nagpabinyag ang marami sa mga taga-Korintong nakikinig kay Pablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya'y ay kahanga-hangang tunay, sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyoin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikita uli." Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinasabing kaunting panahon na lang at hindi na natin siya makikita? At pagkaraan ng kaunting pang panahon ay makikita uli. Sabi pa nila sapagkat ako'y paroon sa Ama,
Ano kaya ang ibig sabihin ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan. Naramdaman ni Jesus na ibig nilang magtanong, kaya't sinabi niya, nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon, ako'y inyong makikita uli. Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupoy ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa ating mga kapanalig. And God is good. All the time, God is good. Noong nakalipas na linggo lamang, palagi natin papakinggan ang mga habilin ni Jesus. At ngayon, sa araw na ito, para baga yung mga habilin ni Jesus ay sinasummarize niya dito ngayon sa ating Ebanghelyo, na kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikita uli. Naalala ko po yung isang bata pag ito ay niluwal or lumabas sa sinapupunan ng kanyang ina. Napakagandang pagmasdan, para bagang napakasimbolik, na paglabas ng isang bata, siya ay umiiyak. Iyak ng iyak ang bata. At kung magmasdan natin, yung mga nakapaligid sa kanya naman ay natutuwa, nagmamasaya. Yes! Lalo-lalo ng papa, tuwang-tuwa at palagi kong napagmasdan yan sa, lalo-lalo sa mga hospital. Hindi mapapakali yung ama. Nandoon na yung kasayahan kahit nandoon pa sa sinapupunan ang bata. At lang paglabas dito, yung mga nakapaligid, lalong-lalo na ang ama, ay sayang-saya. Nandoon yung kagalakan. Ngunit, pag napapansin po natin na pag ang isang tao ay nawala na ng buhay, kabaliktaran naman, yung mga nakapaligid sa kanya, sila naman yung umiyak. Hindi na saya, hindi na galak, kundi kalungkutan, paghagpis. At yung isang tao na nawala ng buhay, para bagang na tahimik siya. Bagang parang tulog na tulog siya. That's why sa ating simbahan, ang mga santo natin, pinagdiriwang natin ang kanilang kaarawan, ay sa panahon ng sila ay nawala dito sa mundong ito. Para bagang yung pagkamatay ng isang tao, yun din po ang the new birth. The new birth na para bagang sa atin na sa ating mga Katoliko, sa ating pananampalataya, nagmasaya ang kalangitan. Hindi na ang mundo ang nagmasaya, kundi ang kalangitan na bumalik tayo sa presensya ng ating Amang nasa langit. Ngunit balik-balikan natin yung pagluwal ng isang bata o paglabas ng isang bata sa napupunan ng kanyang ina, nandoon yung kanyang pag-iyak. Napakasimbolik dahil haharapin ng isang bata ang mga hamon sa buhay, araw-araw na buhay, nandyan ang mga hamon. At ito man talaga ang tawag sa atin, ang kabanalan. At alam naman natin, ang kabanalan ay hindi lang po sa araw na ito, hindi lamang po bukas, din pagkatapos wala na. Ang kabanalan, ang tawag ng kabanalan ay araw-araw, bawat segundo ng buhay natin. At maalala ko yung isang kwento na yung kwentong iyon ay tungkol sa isang estudyante ng isang monk at namangha siya
talagang parang na-inspired siya sa kabanalan ng kanyang master, ng monk. At isang araw, nilapitan niya ito at sabi niya ngayon, Master, alam mo, talagang na-inspired ako sa iyong kabanalan. Ano po ang sikreto mo? Gusto ko pong maging katulad mo. Sabi naman ng master, gusto mong maging isang banal. Ito yung gagawin mo para maging isang banal. Sa isang araw, ang isang araw ay divided into fragments of hours, and that is 24 hours. Ang isang oras ay divided into fragments of minutes, that is 60 minutes. At ang isang minuto ay divided into fragments of seconds, 60 seconds. At kung nais mo maging isang banal, bawat segundo ng buhay mo, mamumuhay ka. At siguro, nakikita ko dito, para bagang sa aking pagnilay-nilay, pag isang bata ay umiyak, ay nandoon yung kanyang, para bagang nagkakaroon ng siyang kamulatan na harapin ko itong mga hamong ito. At sa pagharap natin sa mga hamon nito, sa tawag ng kabanalan, ay nandoon yung talagang pagsasakripisyo. Nandoon yung pamumuhay natin ayon sa diwa ng ating Panginoong Diyos. Ngunit huwag natin makakalimutan, yung mga nakapaligid sa Kanya ay natutuwa. Dahil, again, para sa kanila isang biyaya. At alam naman natin talagang ang buhay ay biyaya ng Diyos. Bigay ito ng Diyos. Pagbigay ito ng Diyos, walang biyaya kung walang pagmamahal. Ang nagtulak ng isang tao para mabigay itong gift na ito, walang iba kundi ang kanyang pagmamahal. Walang gift, walang biyaya kung walang nagbibigay at walang pagmamahal sa isang nagbibigay. So alam natin na ang buhay ay isang biyaya ng Diyos. At yung mga nakapaligid sa isang batang umiiyak, nagmamasaya sila dahil biyaya ng Diyos at nandyan ang Diyos. Kamay ng Diyos ay nandyan sa Kanya. At sinasangkapan ito araw-araw ng mga biyaya para lalakas siya, para kaya niyang lumpasan, kaya niyang harapin kung anumang mga hamon sa buhay. So, again, napakaganda, no? Hindi siya pababayaan ng Diyos. Pagbiyaya ng Diyos, hindi siya pababayaan ng Diyos. Mahalaga ang bawat isa sa Diyos. At makikita natin, mga kapatid, yung isang tao, pag nawala na ng buhay, yung mga nakapaligid sa kanya, yun naman ang umiiyak. Ano kayang ibig sabihin dito pag umiiyak? Nandoon yung paghinagpis, kalungkutan. Ngunit ito yung ang mundo natin, na pag minsan hindi natin naunawaan, pag minsan, dahil yun nga, akala natin na ang kamatayan ay dito na ang huling buhay natin. Dito na magtatapos, na wala ng ibang buhay pa. Wala ng buhay sa kabila. Ngunit kung titingnan natin, kagaya ng aking isang kasamahang pari nung una, si Father Jesus Lacara sa seminaryo, siya ngayon ay 90 years old na, o 96 years old na. At palagi nang sinasabi na, alam niyo, masayang-masaya na ako kung kukunin na ako ng Diyos. Masayang-masaya na ako na kukunin ako ng Diyos. Napaka-inspiring ang kanyang mga sinasabi. Nandoon yung parang nalulungkot kami sa mga sinasabi niya. Ngunit para sa kanya, masayang-masaya siya dahil fulfilled na. Yung lahat ng mga dinadaanan niya sa buhay, talagang nilampasan niya yon. At tumatayo siya ngayon sa kabanalan na, talagang sangkap na ako, punong-puno na ako ng mabiyaya, at kung kailan ako kukunin ng Diyos, masayang-masaya na ako. Fulfillment of life. Nasa fulfillment of life pala, hindi mo na kailangang ikakasama. Hindi mo na kailangan pang malungkot dahil isa fulfillment of life. At tayo naman talaga ay dadaan dyan sa buhay na yan. Hindi kayo mga kapatid, ito ang sinasabi ng Ebanghelyo natin na kaunting panahon na lamang at hindi ninyo ako makikita. Ito ang tinutukoy ng ating Panginoon Kristo na hindi makikita, ito yung ascension, yung pag-akyat niya sa langit. At sinasabi niyong, kaunting panahon na lamang din, ako'y inyong uli makikita.
Anong ibig sabihin dito? Ito yung sa Pentecost. Sa Pentecost na pinapadala ng ating Panginoon Kristo ang kanyang kabanal-banalang Espiritu. Na hindi kailangan tayong magiging malungkot tayo, kundi magalak tayo dahil nandyan ang Espiritu Santo na iniiwan ng ating Panginoong Diyos. Makikita natin mga kapatid, nais kong bibigyan din po ng pagpapahalaga. Nag-compose nga ako ng isang awitin. Nang pamagat ng awiting ito ay yung hinga ng pagmamahal. At sinasabi ko dito sa awiting ito, at masumpungan nyo ito sa aking YouTube channel, na Mag Channel o Lily Lorona Channel, na ang tao ay hindi lamang alikabok, hindi siya ay hinga ng Panginoon. Pag titingnan natin, pag tayo ay nakasentro lamang sa paging alikabok, kung mawalan tayo ng buhay dito, babalik tayo sa alikabok, parang nakakalungkot. Dahil, alikabok, nakakalungkot, babalik ako sa alikabok. Ngunit, pag tinitingnan natin na yung ginawa tayo ng Diyos, nilikha tayo ng Diyos, hinihingahan tayo ng Diyos at nagkakaroon ng buhay. So, yung hinga natin ay espiritu, ay hinga ng Diyos. Kadugtong itong hinga natin sa hinga ng Diyos. At ang hinga ng Diyos ay nagbibigay ng buhay. At ito ang tungkulin natin sa mundong ito. Dahil ang ating hinga ay hinga ng Diyos at nagbibigay ng buhay, ang challenge sa atin, paano tayo mamumuhay sa mundong ito? Paano natin pahalagahan yung buhay natin sa mundong ito na ito ay magbibigay ng buhay? Magbibigay ng saya, magbibigay ng galak sa ating mga kapatid natin, sa mga kapatid natin na salamuha natin sa araw-araw. Paano tayo magiging tulay, maging bridge? Paano tayo magiging pontific maximo sa mga kapatid natin na nandyan sa laylayan, sa mga kapatid natin na hindi pa nakakakita, nakikilala sa Diyos, na para bagang tingin nila na pinapabayaan sila ng Diyos. At ito ang hinga ng Diyos at hinga natin ay magbigay nawa ng buhay. At sinasabi ko dito sa awiting ito na hindi lamang tayo alikab galing sa alikabok, kundi tayo ay ang hinga natin ay espiritu na nagbibigay buhay. Pag ito ay nagbibigay buhay, ay nandiyan yung kasayahan, nandiyan yung kagalakan na sinasabi ng Ebanghelyo natin, matigib kayo ng kalungkutan at sumapit sa inyo at ito ay magiging kagalakan. Imagine, yes, hinaharap man natin yung mga hamon sa buhay, mga pagsasakripisyo natin sa buhay, parang nakakalungkot. Ngunit sa pagsakripisyo, nandyan ang pagmamahal, hindi tayo maging malungkot. Dahil pagsakripisyo, nandyan yung kalayaan natin. Pagsakripisyo natin, nandyan ang pagmamahal, kagaya ng ating Panginoong Diyos. Sa pagsakripisyo niya, hindi po malungkot ang Diyos, kundi masaya siya dahil nandyan ang pagmamahal. At dito din po, makikita natin sa pagmamahal, nandyan man, yes, sasaktan tayo. Sino naman hindi masasaktan pag nagsakripisyo tayo? Ang dami nating mga, pagminsan, tayo ay kinukutya, tayo ay talagang in-isolate tayo. No, talagang parang pinaparusahan tayo sa ating paglilingkod. Ngunit alalahanin natin, pag nandyan ang pagmamahal natin sa ating paglilingkod, din nandun po yung kagalakan, nandun po yung kasayahan. At sabi ng ating Panginoong Diyos, sa ating Ebanghelyo, kaunting panahon na lamang at hindi ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon, ako'y inyong makikita uli at punong-puno ng kagalakan. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Amen. Inahandog sa atin ng Diyos ang kanyang lakas sa mga panahon ng pangailangan. Idalangin natin lagi na tayo ay umaasa sa Kanya. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan
Naway buong tapang na magpatotoo at walang takot na magpahayag ng mensahe ni Kristo sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nabubuhay sa pangungulila at dalamhati, naway makaranas ng nakapagpapaginhawang presensya ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nalulungkot o namimighati, naway makaunawa sa tunay na kahalagahan ng kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa kanilang kahinaan, naway matuklasan ng mga may sakit at may kapansanan ang lakas ni Kristong muling nabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao ng tapat sa Panginoon, naway makatagpo ang manunubos na nagpakasakit para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating mga puso't isipan, sa makaisa pa, ialay natin ang ating mga personal na kahilingan at kahilingan na ating mga kapanalig na nag-aalay sa misang ito. Ama naming puspos ng kabutihan at pag-ibig, tunghayan mo ng may habag ang iyong bayan dahil sa kanilang mga pagkukulang. Tulungan mo sila sa mga hinaharap nilang pagsubok at hayaan mong lukuban sila ng iyong pag-ibig. Hiniling namin to sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Inihahandog sa'yo, buong puso kong inahalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon. Aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid ng sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin, kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinagdapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ikaw aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na kabayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghaing ganap mong kinalulugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay nahain sa iyo upang kami ay matubos. Siya ang dambana at paring naghandog. Siya pa rin ang tupang handog na ikinalugod.
Kaya kaisa ng maanghel, nagsiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa. Sa kaitaasan, pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito upang para sa aming kapapanuto ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Noong gabing pinagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at ibinigay sa kanyang malagad na ang wika, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog ng dahil sa inyo. Gayon din naman matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang binasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad na ang wika. Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago tulang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng makasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Ang muli mong pagkabuhay ay pinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik. Hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harapan mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pakisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias sa aming Obispo at tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa silang muling mabubuhay. Gayon din at mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa kaliwanagan. Kaawaan mo dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhing Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose ang Bali ng Esposo, kaisa ng apostol at lahat mga banal na namumuhay ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat na parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagubili na gagaling na utos sa turo ng matalang aral, buong pag-ibig nating dasalin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin na kami dyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kahayaan at ang kapangyarihan at ang kapuyahan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa, kapayapaan po sa lahat po. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito nagalis ang kasalanan ng sanlibutan.
Mapalad ang tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay pakinabangin mong lagi sa kanyang lakas, bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas, sa pamagitan niya kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Patalastas po sa ating mga kapanalig. Ating ipagdiwang ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Veritas sa May 31, araw ng Sabado, at dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon sa June 1, araw ng Linggo. Maaari po lamang dumalo sa ating healing mass dito sa Veritas Chapel, 162 West Avenue, Corner, EDSA. Para po sa inyong mga pamisang pasasalamat, kaarawan, kagalingan, espesyal na intensyon, kaluluwa at mas sponsor o love offering, tumawag lamang po sa Religious Department sa numerong 8-925-7931 and Lucar number
0917-131-137 o mag-text sa numerong 0917-631-4589 at hanapin lamang si Miss Rene Jose at si Miss Ali Naji. Maraming salamat po at maraming salamat din po sa ating mga naglilingkod ng kapanalig sa misang ito. Maraming salamat po sa kanila at sa ating lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. At pagpapalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Magsihawin kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsihawin sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.